Hello, ako nga po pala si Luis ng Bimong Robang at itututukan po natin ngayon ay ang Psalms chapter 138 verse 2. Sa harap ng iyong templo ay yuyugod at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati ang iyong kautusan. Ang talatang ito ay isang magandang pagpapahayag ng devotion at pag-ininilay sa katangian ng Diyos. Tingnan natin ang kahulugan nito at kung paano natin ito magagamit sa ating buhay. Una, ipinahayag ng salmitas ang kanilang intensyon na yumugod patungo sa banal na templo ng Diyos. Ang pagkilos na ito ay ng pagyuko at sumisimbolo sa pagpapakumbaba at pagpipitagan at pagpapasakop sa harap ng Panginoon. Ito ay nagpakita ng pagkilala sa dakilang nating Diyos at isang pagpahayag na pangaral at sambahin siya. Susunod, pinupuri ng salmista ang pangalan ng Diyos para sa kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan. Kinikilala nila ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at ang kanyang katapatan ay nananatili magpakailanman. Ito ay isang makapangyarihang paalala ng katangian ng Diyos at ang kanyang katangagan at pagtupad sa kanyang mga pangako. Hinihikayat tayo nitong magtiwala sa Kanya sa pag-ibig at katapatan kahit nasa mahirap na panahon. Sinabi sa salmita, itinasang iyon ang Diyos ng kanyang salita kaysa sa kanyang sariling katanyagan. Nangangalagang ito na salita ng Diyos ay kanyang mga layunin at pinakamahalaga at may higit na kalagahan kaysa ano pa mang bagay sa mundo. Ipinaalala nito sa atin ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan at ang kanyang mga plano ay perpekto at karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Una, dapat tayo lumipat sa Diyos na may pagkumbaba at pagpipitagan at kinikilala ang kanyang kadakilaan at isuko ang ating mga sarili sa kanyang kalooban. Pangalawa, dapat nating purihin ang Diyos para sa kanyang hindi nagkukulang na pag-ibig at katapatan na kinikilala ang kanyang katatagan sa ating buhay. Panguli, dapat nating unahin ng salita ng Diyos at ang kanyang mga layunin higit sa lahat na naghahangad na may ayan ang ating buhay sa kanyang kalooban. Sa harap ng Diyos, maaari din nating pagnilayan ang katapatan at pag-ibig ng Diyos na pasasalamat sa kanyang kabutihan at biyaya. Karagdagan pa, maaari nating unahin ang pag-aaral at pagkakapit ng salita ng Diyos na inahayaan nito hubugin ang ating mga pag-iisip, kilos at ang mga desisyon. Naway bigyan tayo ng inspirasyon ng Psalms chapter 138 to verse 2 na palalalim ang ating devotion sa ating Diyos at pagnilaylayan ang kanyang karakter na umakay sa ating isang buhay na pagsamba at pagtiwala sa pagsunod. Yun lang po at maraming salamat.